Ukraine binagsak ang drone empire ng Russia sa isang di kapanipaniwalang 1,200 kilometro na strike. Habang nagpapatuloy ang giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, ay mas nagiging matapang ang mga hakbang ng Ukraine. Sa halip na maghintay na lang ng panibagong atake, ay gumanti sila gamit ang isang drone strike na tumama mismo sa isang mahalagang pabrika ng drone sa loob ng Russia. Ayon sa mga report, malaki ang epekto ng pag-ataking ito sa kakayahan ng Russia na gumawa ng drones para sa giyera. Pero gaano nga ba kalaki ang pinsalang na idulot nito? At anong ibig sabihin nito para sa susunod na mga laban? Alamin natin kung paano nagbago ang takbo ng giyera dahil sa isang matapang na hakbang na ito ng Ukraine at kung anong epekto nito sa plano ni Putin. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Isa na namang drone attack ang inilunsad ni Vladimir Putin mula sa malayong distansya. Sa mga nakaraang buwan ay naging bahagi na ito ng madalas na taktika ng Russia ang paggamit ng mga long-range drone upang umatake sa mga target na malayo sa labanan. Pero sa pagkakataong ito ay nagbago ang takbo ng istorya. Hindi na tulad ng dati na nananahimik lang ang Ukraine o nagtatanggol lang. Ngayon ay sinagot nila ito sa isang paraang hindi inaasahan ng kahit sino. Sa halip na manatiling tahimik o maghintay ng susunod na atake, ay gumanti ang Ukraine gamit ang isang mas planado at mas matapang na operasyon. Gumamit sila ng isang drone strike na hindi lamang basta pag-atake, kundi isang malawak na pahayag ng lakas. Samantala sa pamamagitan ng isang matagumpay na drone operation, ay pinatigil ng Ukraine ang isa sa mga pinakaimportanteng bahagi ng drone program ng Russia. Ang pinakapinagtutuunan ng pansin dito ay kung gaano kalayo ang narating ng drone na ito. Ayon sa ulat, ito ay umabot ng mahigit 745 milya mula sa mismong loob ng Ukraine bago tumama sa target. Ang tinarget nilang lugar ay nasa Yelabuga, sa loob ng rehiyon ng Tatarstan, na isang lugar sa mismong kalagitnaan ng Russian territory. Dito matatagpuan ang Alabuga Special Economic Zone, na isang kilalang sentro ng produksyon ng mga drone na ginagamit ng Russia para sa kanilang mga atake. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press at Militarny na parehong naglabas ng impormasyon nitong Mayo 26, ang drone attack na ito ay hindi isang isolated incident lamang. Isa rin ito sa mga bahagi ng mas malawak na air campaign na isinasagawa ng Ukraine laban sa iba't ibang mahalagang facilities ng Russia. Ang kampanyang ito ay nakatuon sa mga lugar na may malaking kinalaman sa mga military operations ng kalaban, kabilang na ang mga command center, mga pagawaan ng armas, mga bodega ng bala, at maging ang mga facilities kung saan pinoproseso ang langis. At para maging matagumpay ang mga ganitong misyon, ay gumawa ang Ukraine ng mga espesyal na drone na kayang lumipad ng higit sa 600 milya. Kaugnay pa nito, ang mensahe ng Ukraine ay kahit nasa pinakaloob ng teritoryo ng Russia ang isang lugar ay hindi ito ligtas. Hindi na rin sapat ang distansya para masabing walang panganib. Ang konsepto na ang digmaan ay malayo sa kanila ay unti-unti nang nawawala. Hindi na pwedeng kampante ang mga nasa loob ng bansa ni Putin dahil kayang-kaya na silang abutin ng mga atake mula sa Ukraine. Sa karagdagang ulat ng Militarny ay sinabing unang lumabas ang balita tungkol sa pagsabog mula sa Astra na isang local Russian news outlet. Ayon dito, ang unang pagsabog ay narinig bandang 10:40 ng gabi. Sinabi rin ng Astra na may ilang drone na sinubukang pasabugin ng Russian air defenses. Pero ang salaysay na ito ay tila kulang at hindi tumutugma sa mga ebidensya na lumabas kasunod ng insidente. Lumitaw rin ng isang video na kuha ng isang sibilyan mula sa malayong lugar. Sa video ay malinaw na makikita ang makapal na usok na galing mismo sa loob ng production facility. Sa unang tingin ay tila may drone na tumama mismo sa pasilidad. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo ay may isa na namang pagsabog na maririnig sa parehong direksyon. Medyo malabo ang video pero sapat ang nakita sa footage para mapatunayang hindi lang basta sinubukang pasabugin ang mga drone dahil may mga drone na talagang tumama. Sa katunayan ay may mga nakasaksi rin na nagsabing may mga surface-to-air missile na inilunsad mula sa mismong paligid ng planta. Ito ay malinaw na indikasyon na nagkaroon ng aktwal na palitan ng putok sa ere na isang air-to-ground engagement sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kahit hindi patukoy kung gaano kalawak ang naging pinsala, ay maraming senyales ang lumilitaw na nagsasabing mas malala ito kaysa sa gustong palabasin ng Moscow. Isa sa mga ebidensyang ito ay ang biglaang pagsasara ng Nizhnekamsk Airport. Sa unang tingin ay mukhang ito ay isang simpleng security measures.
Pero kung iisipin na may mga drone na pumapasok at may air defense missiles na ginagamit sa mismong lugar, ay masasabing hindi ito basta precaution lang. Ngunit ang mas nakagugulat pa rito ay ang pananahimik ng pamahalaan ng Russia tungkol sa nangyari. Walang inilabas na opisyal na pahayag mula sa mga lokal na awtoridad sa Tatarstan at higit sa lahat ay tahimik din ng Russian Defense Ministry. Ito ay hindi pangkaraniwan. Dahil karaniwan ay agad silang nagbibigay ng opisyal na paliwanag kapag may ganitong mga insidente. Madalas nilang sabihin na na-shutdown na ang mga drone o kaya ay walang malubhang pinsala. Pero sa pagkakataong ito ay tahimik sila. Maraming analyst ang naniniwalang malubha ang tinamaan ng drone. Hindi ito ordinaryong pasilidad kundi isa sa mga pangunahing pinagkukuhanan ni Putin ng kakayahang gumawa ng sariling drone na ginagamit sa mga atake sa Ukraine. At kung totoo nga ito, ay malaki ang epekto ng pagkasira nito sa buong plano ng Russia. Ayon pa sa ilang ulat, maaring magtagal bago ito muling mapatakbo. Samantala, ang takot ng mga mamamayan ay unti-unti nang lumalawak. Ang mga dati kampanting lugar sa loob ng bansa ay nagsisimula ng makaramdam ng kaba at pag-aalala. Gayun din naman, habang patuloy ang pag-ikot ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, ay unti-unting lumilitaw ang isang bagong taktika mula sa panig ng Ukraine na hindi karaniwang ginagawa sa mga nakaraang labanan. Sa halip na direktang labanan ang mga sundalo sa harapan o bombahin ang mga malalaking target sa loob ng mga syudad, ay mas pinili ng Ukraine na gumamit ng mas tahimik pero mas epektibong paraan, ang sapilitang pagpapasara ng mga paliparan sa mismong loob ng Rusya. Ang paraang ito na sa unang tingin ay tila kakaiba ay isa palang matalinong hakbang upang unti-unting paralisahin ang koneksyon ng bansa mula sa loob. Ayon sa isang ulat na lumabas noong Mayo 22, nagsimula na palang magpakawala ng daan-daang kamikaze drones ang Ukraine mula pa noong umpisa ng taong 2025. Ang mga drone na ito ay pinadala sa iba't ibang bahagi ng Russia at karamihan sa mga ito ay nakatutok sa mismong sentro ng kapangyarihan, ang Moscow. Mula pa noong unang araw ng Enero hanggang Mayo 20 ay napilitan ng isara pansamantala ang mga paliparan sa Russia nang hindi bababa sa 217 beses. At kung ikukumpara sa mga nakaraang taon ay kitang-kita ang bigat ng epekto ng bagong taktika na ito. At noong 2024 ang bilang ay umabot lang sa 71. Pero ngayong taon, sa loob lamang ng unang 5 buwan ay halos 3 beses na ang itinaas ng bilang ng pansamantalang pagsasara. At kung magpapatuloy pa ito sa ganitong bilis, ay posibleng umabot sa higit 520 beses na mapilitang magsara ang mga airport sa buong Russia bago pa man matapos ang taon. Samantala, isang halimbawa ng epekto ng taktikang ito ay nakita mismo noong Mayo 6 at 7. Sa loob lamang ng 2 araw ay nakapagtala ang Ukraine ng 35 ulit ng pansamantalang airport closures. Dahil dito ay tinatayang mahigit 300 flights ang hindi natuloy at higit 60,000 pasahero ang apektado. Ayon kay Serhiy Brachok, ang tagapagsalita ng Southern Division ng Ukrainian Defense Army, malinaw ang layunin nila at ito ay putulin ang koneksyon sa pagitan ng Moscow at mga malalayong rehiyon ng Russia. Sa kanyang pahayag ay sinabi rin niya na ang Moscow ang nagsisilbing sentro ng lahat ng biyahe sa eroplano sa loob ng buong bansa. Dito nanggagaling ang mga flights papunta sa iba't ibang lugar sa loob at labas ng Russia. Kaya kung masisira ang koneksyon na ito, ay hihina rin ang kakayahan ng pamahalaan na kontrolin ang mga malalayong rehiyon. Sa madaling salita, kapag napilitang huminto ang operasyon ng mga paliparan, ay para mo na ring pinutol ang ugat ng komunikasyon at galaw ng buong bansa. Ngunit ang mas kapansin-pansin pa rito ay hindi tina-target ng Ukraine ang mga civilian airport mismo. Sa halip ay inuuna nila ang mga pasilidad na may kinalaman sa paggawa ng mga armas, partikular na ng mga drones. Isa sa mga pinakatinutukan nila ay ang drone factory sa Tatarstan. Kapag tinamaan ang ganitong pasilidad ay otomatikong naapektuhan ang operasyon ng airport sa lugar. Halimbawa na lang, noong Mayo 26 ay muling umatake ang Ukraine at pinasabog ang isa sa mga mahahalagang pasilidad ng drone sa rehiyon. Dahil dito ay napilitang magsara ang isang kalapit na airport. Sa katunayan ay hindi ito ang unang pagkakataon na tinarget ng Ukraine ang lugar na ito. Dahil noong Abril 23 ay pinuntirya na rin nila ang Alabugas Special Economic Zone kung saan ginagawa ang mga Shahed drones. Kahit hindi naging ganon kaepektibo ang unang strike dahil posibleng nakita agad ng Russia ang mga papalapit na drones at na-intercept ang ilan, ay nakamit pa rin ng Ukraine ang isa sa mga layunin nila, ang pansamantalang pagsasara ng airport sa rehiyon.
Matatandaang ang pinakaunang drone strike sa Tatarstan ay naganap pa noong Abril 2. Sa pagkakataong ito ay mas naging matagumpay ang operasyon. Kumalat ang mga larawan na nagpapakita ng nasirang gusali kung saan malinaw na mababasa ang pangalang Geron. Ayon sa mga ulat, ang gusaling ito ay tirahan ng mga manggagawa sa drone factory. Kaya itinuturing itong lehitimong target dahil kapag walang manggagawa ay hihinturin ng produksyon ng mga drones. Sa loob lamang ng 2 buwan ay 3 magkakasunod na drone strikes ang isinagawa ng Ukraine sa parehong lugar. Lahat ng atake ay nakatuon sa isang layunin, ang pigilan ng patuloy na paggawa ng drones ng Russia. Pero bakit nga ba ito ang pinupuntirya ng Ukraine? Ang sagot ay dahil dito ginagawa ang mga Shahed drones na ginagamit ng Russia para bombahin ang mga syudad at facilities ng Ukraine. Ang drone factory na ito ay itinayo noong 2023 matapos makuha ng Russia ang pahintulot na gumawa ng sarili nilang Shahed drones mula sa Iran. At hindi nagtagal, noong Disyembre 2024 ay iniutos mismo ni Putin na dagdagan pa ang produksyon. Ayon sa datos, nakagawa ang pabrika ng Tatarstan ng mahigit 2,700 na Shahed 136 drones noong taong 2023. Pagdating naman ng buwan ng Setyembre ng sumunod na taon ay tumaas pa ito sa halos 5,700. At bago pa man mag-umpisa ang 2025 ay malaki ang posibilidad na umabot na ito ng halos 7,000. Pero hindi lang Shahed drones ang ginagawa sa lugar na ito. Sa parehong pabrika rin ginagawa ang tinatawag na Gerbera drones o mga drone na gawa sa plywood at foam plastic na ginagaya ang anyo at radar signal ng totoong Shahed. Pero hindi ito sumasabog dahil isa lang itong panggulo. Kapag pinaputukan ito ng air defense ng Ukraine, ay napapagod ang kanilang mga missile system at mas madaling makalusot ang totoong Shahed drones na may dalang pampasabog. Noong buwan ng September taong 2023, ay may mga lumabas na satellite image na nagpapakita na lumaki ng halos 55% ang drone facility ng Russia na matatagpuan sa lugar ng Tatarstan. Hindi lang ito basta pinalawak, nilagyan din ito ng mga dagdag na security equipment gaya ng mas matibay na bakod sa paligid at mga anti-drone cages na gawa para pigilan ang mga posibleng pag-atake mula sa himpapawid. Ipinapakita lang nito kung gaano kahalaga ang pasilidad na iyon para sa Russia. Handa silang gawin ang lahat para lang maprotektahan ang lugar na iyon dahil isa ito sa mga pangunahing pinagmumulan ng kanilang mga drone na ginagamit sa giyera. Pero kahit ganun pa kalawak ang kanilang paghahanda, ay hindi pa rin ito naging sapat para mailigtas ang lugar mula sa malakas na drone strike na ginawa ng Ukraine noong Mayo 26. Ang facility ay tinarget ng direkta at may dalawang malinaw na dahilan kung bakit ito ang pinili ng Ukraine. Una, dahil kapag nasira ang pabrika, tiyak na matitigil ang production ng mga drone. Pangalawa, dahil ang mismong klase ng drone na ginagawa sa lugar na iyon ay napaka-importanting bahagi ng opensiba ng Russia. Ang drone na ito ay tinatawag na Shahed 136, na kilala rin sa version ng Russia bilang Heran. Ang Shahed 136 ay orihinal na gawa ng Iran pero ginagaya at binabago na ito ngayon ng Russia. Ino-optimize nila ang disenyo para mas malayo ang kayang liparin ng drone, mas mabigat ang pampasabog na kayang dalhin, at mas matibay ang katawan nito laban sa tama. Pero kahit hindi pa ito nababago o na-upgrade, ay delikado na agad ang drone na ito sa kahit sinong kalaban. Ang klase ng drone na ito ay tinatawag na loitering munition. Ibig sabihin, kaya nitong lumipad sa isang lugar at maghintay ng ilang sandali bago umatake sa tamang oras. Kadalasan ay ginagamit ito bilang suicide drone o kamikaze drone. Nilalagyan ito ng pampasabog at ipinapadala patungo sa target para sadyang salpukin ito. Karaniwan sabay-sabay na ipinapadala ang marami nito para guluhin ang depensa ng kalaban. Kapag may ilan man na nakalusot sa air defense system ng Ukraine, ay diretso itong sumasabog sa mismong target na tinutumbok. Pagdating naman sa disenyo, ang drone na ito ay may delta wing o hugis triangle na pakpak na may maliliit na stabilizer sa magkabilang dulo. Ang haba ng katawan nito ay humigit kumulang 11 talampakan, habang ang lapad ay nasa 8 feet. Ang bigat naman ay nasa 440 pounds. Ayon sa ilang ulat, nasa 110 pounds ng bigat na iyon ay binubuo ng pampasabog na high explosive fragmentation warhead. Hindi pa tiyak kung anong klaseng pampasabog ang ginagamit, pero sinasabi ng iba na malamang ay TNT kahit walang konfirmasyon mula sa mga opisyal. Bagamat hindi ito kasing advanced ng ibang drone na ginagamit sa digmaan, ay epektibo pa rin ito.
Ang ginagamit lang nitong system para sa paggalaw ay commercial grade GPS, pero pwede rin itong lagyan ng camera para makapagbigay ng live na video o larawan sa operator habang nasa ere. Ang makina nito ay may lakas na 50 brake horsepower at kaya nitong lumipad sa bilis na hanggang 115 miles per hour. Bukod pa rito, kaya rin nitong abutin ang layong halos 1,553 miles. Dahil dito ay gustong-gusto itong gamitin ng Russia. Kahit na mabagal at medyo madaling pabagsakin ng air defense ng Ukraine, ang abot ng lipad nito ay sapat para maabot ang mga lungsod sa malalayong lugar. Bukod pa riyan, hindi ito mahal gawin. Ayon sa mga ulat, ang bawat Shahed drone ay nagkakahalaga ng around $35,000 lamang. Habang ang mga panggulong decoy o tinatawag na Herbera ay umaabot lang sa halos $3,500 bawat isa. Ang ibig sabihin nito, kaya ng Russia na gumawa ng libu-libong drone sa maikling panahon para gamitin sa mga sunod-sunod na atake. Pero mas tama sigurong sabihin na kaya nila itong gawin dati. Ngayon na nasira na ang pabrika sa Tatarstan, malaking posibilidad na bumaba ang kakayahan ng Russia na gumawa at magpadala ng maraming drone gaya ng dati. Ayon sa ilang taga-suri, sobrang laki ng pagdepende ng Russia sa Shahed drone. Isang halimbawa ay noong buwan ng Pebrero sa taon 2025. Nagpapalipad ang Russia ng average na 140 drones. Malayo ito sa lumang average na nasa 60 drones lang kada araw mula August 2024 hanggang January 2025. Ang biglang pagtaas na ito ay nagpapakita kung gaano kalaki ang bahagi ng Shahed sa buong opensiba ng Russia. Kung susumahin mula August 1, 2024 hanggang March 1, 2025, umabot na sa kabuuang 15,011 Shahed-type drones ang pinakawalan ng Russia. Hindi lahat ay naging epektibo. Ayon sa record, nasa 454 na lamang ang aktual na tumama sa kanilang mga target. Samantala, 9,051 naman ang pinabagsak ng Ukraine bago pa man makalapit sa kahit anong target. Sa buong bilang, 156 lamang ang nakabalik sa alinman sa teritoryo ng Russia o Belarus. Makikita sa mga numbers na ito kung gaano kalaki ang naging epekto ng drone strike na ginawa ng Ukraine noong Mayo 26. Ang pabrika sa Tatarstan ay may kakayahang gumawa ng hanggang 7,000 Shahed drones bawat taon, bukod pa sa libu-libong mga decoy. Sa pagwasak ng facility na ito, ay posible talagang bumaba ng malaki ang supply ng drones ng Russia para sa mga darating pang buwan o taon. At hindi lang ito usapin ng kasalukuyang supply. Simula pa lang ng giyera ay gusto na ni Putin na paramihin ng mga drone nila. Kaya ang pagkasira ng pangunahing pasilidad na ito sa gitna mismo ng kanilang production efforts ay isang malakas na dagok para sa Russia. Para sa Ukraine, isa itong napakalaking tagumpay. Hindi lang ito simpleng strike, isa itong aksyon na may pangmatagalang epekto. Ito ay direktang tumama sa kakayahan ng Russia na lumaban mula sa himpapawid. At sa mga susunod pang buwan ay siguradong mararamdaman nila ang bigat ng pagkawala ng facility na ito. Matagal nang alam ng Ukraine na hindi lang iisang lugar ang pinanggagalingan ng mga drones na ginagamit ng Russia. Base sa mga ulat, bukod sa Tatarstan, may isa pa palang facility na ginawa sa lungsod ng Izhevsk. Bagamat hindi patiyak kung gaano karami ang kayang gawin ng bagong factory na ito, may posibilidad na halos kapareho rin ito ng dating plant sa Tatarstan. At kung totoo nga iyon, ibig sabihin ay seryoso si Putin sa plano niyang paramihin pa ng husto ang bilang ng drones na kayang ilunsad ng Russia kada taon. Pero sa totoo lang, baka nga ang salitang doblehin ay hindi pa sapat para ilarawan ang plano ni Putin. At tanghaling ang buwan ng Marso ay lumabas sa mga balita na may balak siyang gumawa ng hanggang 100,000 drones taon-taon sa bansang Belarus. Sa madaling salita, gusto niyang bumuo ng isang napakalaking imbakan ng drones na pwedeng gamitin sa digmaan. Ang Belarus na ito ay matagal ng kakampi ng Russia at noon pa ay ginagamit na bilang lugar kung saan inilulunsad ang mga drone attacks papuntang Ukraine. At hindi lang yon. Noong buwan ng September noong taong 2024 ay lumabas din sa mga ulat na gusto ni Putin na sa pagsapit ng taon 2025 ay tumaas pa ng 10 beses ang drone production ng buong Russia. Kung tutuusin, malinaw ang gustong iparating ng Russia na handa silang ibuhos ang lahat para lang mas lalo pang umasa sa drones at mapanatili ang kagustuhang ipagpatuloy ang digmaan na sila rin naman ang nagsimula. Dahil dito ay naging malinaw sa Ukraine na kailangan nilang pigilan agad ang mga plano ni Putin. Hindi na pwedeng umasa lang sila at maghintay kung kailan sila aatakihin. Kailangan nilang unahan.
Kung hindi nila mapipigilan ang pagdami ng Shahed drones, ay unti-unti nilang mararamdaman ang epekto nito sa bawat lungsod, bawat kalsada at bawat tahanan sa loob ng Ukraine. Dahil sa naging pag-atake ng Ukraine sa drone factory sa Tatarstan, ay malaki ang posibilidad na bumaba ng kalahati ang kabuuang kakayahan ng Russia sa paggawa ng drones. At imbes na gamitin ng Russia ang kanilang pera para gumawa pa ng mas maraming Shaheds, ay mapipilitan silang ituon ang budget nila sa pagkumpuni ng facility na halos gumuho na dahil sa mga tama ng misil. Kung iisipin nating mabuti, may dahilan kung bakit ang ganitong klaseng atake ay sobrang halaga. Ayon sa mga impormasyon, sa ngayon ay umaabot na sa halos 80% ng kabuuang bilang ng mga namamatay sa digmaan ng dulot ng drone attacks. Hindi na tangke, hindi na misil. Sa panahon ngayon ay drone na ang itinuturing na pinaka-epektibong sandata sa gera. Kaya naman ang pagkasira ng Tatarstan facility ay malaking tulong para sa mga sundalong Ukrainian. Mas lumiit ang chance na atakihin sila mula sa himpapawid. At dahil mas ligtas na sila, ay mas nagkakaroon sila ng kalayaan na maglunsad ng sarili nilang operasyon gamit ang drones. Kaya nilang umatake sa mga kalaban sa lupa gamit ang short-range na drones at kaya rin nilang tumarget ng mga facilities sa mismong loob ng Russia gamit ang long-range na version. Kapag kaunti ang Shahed drones sa ere, ay hindi na kailangang magpakawala ng masyadong maraming misil ang Ukraine para lang pigilan ang mga ito. Ang ibig sabihin, mas maraming natitirang bala ang Ukraine na magagamit nila sa mas malalaking banta gaya ng ballistic missiles at glide bombs na madalas gamitin ng Russia. Pero higit sa lahat, ang mga karaniwang mamamayan ang pinaka-nakikinabang dito. Kasi kung may isang bagay na palagi at paulit-ulit ginagawa ng Russia gamit ang drones nila, ito ay ang pag-target sa mga lugar na walang kinalaman sa digmaan. Mga lugar na tinitirhan ng mga inosente, mga kabahayan, paaralan, ospital at mga pamilihan. Sa Ukraine naman ay malinaw ang target, ito ang military facilities. Pero sa Russia ay hindi ganun. Kahit ang mga sibilyan ay hindi ligtas. Sa pagitan ng buwan ng Pebrero at Mayo ay 3 beses nang lumampas ang Russia sa sarili nilang record pagdating sa dami ng drones na inilulunsad sa loob lang ng isang gabi. Noong Pebrero 22 ay nagpadala sila ng 267 drones, mas mataas kaysa sa dating record na 173 noong Disyembre 2024. Sa mga iyon ay 138 ang napatumba ng Ukraine, habang ang natitirang drones ay tuluyang nawala sa himpapawid. Pero hindi roon natapos ang lahat, sapagkat noong Mayo 18 ay muling nagpakawala ang Russia ng 273 drones sa iisang gabi lang. Sinasabing ginawa ito ni Putin bilang malinaw na pagtanggi sa ideya ng pagkakaroon ng ceasefire. Para bang gusto niyang ipakita na kahit anong pakiusap ng iba ay itutuloy pa rin niya ang laban. Makalipas lang ang 8 araw mula noong May 26 ay mas matindi pa ang ginawa ng Russia kung saan 355 drones ang sabay-sabay na pinakawalan. Sa ataking yon ay 6 na katao ang namatay at 24 ang nasugatan sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit sa mismong araw ding iyon ay tinarget na agad ng Ukraine ang drone factory sa Tatarstan. Hindi na sila pwedeng maghintay pa. Dahil sa likod ng bawat drone na ginagawa ng Russia ay may isa na namang buhay na nalalagay sa panganib. At kapag hindi sila agad kumilos ay mas lalo lang dadami ang drone attacks sa mga syudad, mas marami ang masasaktan at mas malaki ang pinsala. Ito ay hindi basta-bastang atake lang. Isa itong matapang at direktang pahayag mula sa Ukraine na hindi sila kailanman papayag na hayaan lang ang Russia na punuin ang langit ng mga drones na ang dala ay puro kamatayan. At kung pagbabasehan ng takbo ng mga pangyayari, malamang ay hindi pa ito ang huli. Sa mga susunod na buwan ay malaki ang posibilidad na mas lalakas pa ang mga pag-atake ng Ukraine, hindi lang sa Tatarstan kundi sa lahat ng lugar kung saan ginagawa ang mga drones na ginagamit sa pagwasak ng kanilang bansa.